Yes, morning po sa ating lahat. Mag-i-start na po tayo ngayon. Inaanyayahan ko po lahat ay tumayo. Papurihan natin ang Diyos ngayong umagang ito. Kaya ngayon, pa-flash ako ng Psalms. Meron lang po ako share sa inyo mga konting verse at kaalaman. Sa Psalms 115 verse 13. Sabihin ko na lang, nakalagay po kasi sa Psalms 115 verse 13. All who worship God, no matter who they are, will receive blessing. Sabi, ano po yan po? Makakatanggap tayo ng blessing or sa papurihan natin ng Diyos. Then next, Psalms, verse 17. The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. Sabi, ang mga patay daw, hindi na daw napapapurihan ng Diyos. Patay na eh. Pero tayo mga anak niya, kailangan papurihan natin ng Diyos. Gamitin natin yung bibig natin sa pagpupuri sa Kanya. Ngayong oras na to. Oras na to, araw niya to, kaya papurihan natin siya. Hallelujah! Jesus, hallelujah.
follow me, that you hear me when I fall. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Remember that you are mindful of me, that you live
Be with you.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O, purihin ka ang Panginoon. Tunay na nasa kadakila ninyo, kahit kayo tapat, kayo'y banal, at karapat dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, pagpaparangal, na galing sa buhay ng iyong mga anak. Purihin ko ang aming Panginoon. Ang lahat ng pagsipat, pagdakila, ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Salamat na natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Sige po, maaari po tayo makaupo ngayon. God is good. Okay. God is good. Amen. Ngayon pong umagang ito, mga kapatid, isang napakagandang panahon muli na ibigay sa atin ng Panginoon. Okay? Parang kulang yung sound. Hello, hello, hello. 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 Check. Okay? So, nice lamang po tayong dumako sa ilan po nating mga announcement. Okay po yun? So, malapit na po mga kapatid, August 7. Sino po sa atin dito nananalangin po kayo para sa August 7 natin? Amen? You're really praying na yung ating sisimulang gawa ay dyan sa McDonald's may kawayan ay gawin, samahan tayo ng banal na Espiritu at saka alam niyo yun, magpakita siya ng mga himala. Hello? Diba? Alam niyo mga kapatid, ang nagbabalidate ng gawain ng mga Kristiyano hindi po yung ganda ng mensahe. Hindi rin yung ganda ng tugtugan. Hello? Ang tunay na nakapagpapatibay at nakapagpapalakas ay yung merong demonstration ng gospel. Hello? Ang gospel is not only of words. Hindi lang siya yung mga magagandang salita, bagkos merong kapangyarihan. Hello? May mga gumagaling. Diyan pa ho kayo? Diba? Kaya lang ang tanong ko mga kapatid, ilan na po ang ginamit ng, ilang kamay na ang ginamit ng Panginoon para may gumaling? 6 p.m. Tingnan nyo nga po yung kamay nyo. Sige, tingnan nyo. Kung wala pa, pitpitin. No? Kung hindi pa nagagamit ng Lord, pitpitin niya kamay na yan. Ha? Praise God. Kuya, meron po tayo. Praise God. Ayan. Kuya Nats, sila. Ayan. Praise the Lord. So, alam nyo po yun? Ang kaharian ng Diyos ay hindi patungkol lamang sa magagandang mga salita. At ang pinaka, sabi doon, ang sabi ng Bible, good news. Everybody say good news. Good news. No? Pag sinabi natin good news o mabuting balita, hindi po ito yung tungkol sa magandang kwento. Ibig sabihin, ito po yung sa resulta ng pamumuhay. Hello? Amen. May nababago. Dati, malutong magmura. Ngayon, hindi na malutong. Ibig sabihin, may nababago. Pero konting panahon, wala nang murang lumalabas sa bibig niya. Amen? Puro pagmamahal na lang. Hello? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi po kung minsan ang katotohanan, ang mga matatamis na pananalita ay nakakaakit. Pero walang itutumpas yan mga kapatid kapag ang nakatagpo mo isang binagong buhay. Hello? Kapag binagong buhay na, nako, hindi mo na kailangan magsalita. Matutulala ka na lang. Dati, ganito to po. Bakit? Ibang-iba na to Tingnan mo yung katabi mo, ibang-iba na yan. Amen? Iba na buhok niya. Diba? Dati mahaba, ngayon nagpagupit na. Kaya lang mga kapatid, dapat ang pagbabago ay hindi lamang labas. Pagkamat, mga kapatid, ang pagbabago nagsisimula sa loob, unti-unting nadadamay ang panlabas. Amen? Amen. Ba? Kaya yun po yung tinatawag nating mabuting balita, yung good news. Okay? So, yan po ay August 7. So, pray. Kung meron po tayong mga kaibigan na malapit doon sa Banga, so August 7, ang start po natin doon, eksakto po, 3:00. Don't be late. Kinausap ko na ho yung gwardiya doon. Yung malilate,
sisingilin ho ng entrance fee. Okay? Bagamat iyon po ay libre, ano ho, pero yung malilate may entrance. Kinorward ko na yung mga pangalan ng mga member ho natin doon. Checkin ho nila pag kayo rin, may bayad ho kayo. Okay? So don't delay, mga kapatid. Alam ko, hindi na natin kailangang mag-antay sa presensya ng Diyos. Ang Diyos ay nauna na doon. Amen? Nauna na ang Panginoon. Kaya purihin ng Diyos, hindi natin pinag-aantay lagi ang Panginoon. At doon ay alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Okay? Tonight, 7:30 p.m., meron po tayong preparation for our prayer works.com. So, ibig sabihin, yung worship team, alam ko, may preparation tayo. So, after this, mag-usap-usap tayo kung paano natin isi-set up yung ating acoustic worship doon sa McDonald's. Okay? Meron pa, kapatid? Okay, ang Sunday school, every Sunday morning, mga kapatid, kung meron po kayong mga batang maliliit, isend nyo na po, dali nyo po sila dyan sa baba every Sunday morning sapagkat meron tayong Sunday school. Okay? So, ngayon, kung nakikita po natin na mayroong mga bata na maliliit, ano ba tawag doon? Yung edad na 5 hanggang 6, ibubukod po natin yun. Kung elementary naman, ibubukod po natin. Paano pasok kung ano na, 30 na? Hindi na namin kayo ibubukod. Dito na po kayo sa taas. Okay? So, yung mga bata, hayaan po natin mga kapatid, ang mga bata lumaki ng may takot sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo ho, kapag yung mga batang yan natugtong ng eskwelahan at hindi nagkaroon niya ng takot sa Diyos, takot lang sa principal. Alam niyo po, ang principal, hindi nila habang buhay makakasama yan. Sabi mo sa kapatid mo, oo nga. Diba? Pag wala ng principal nakaharap yan, wala ng takot yan. Amen? Pero kapag ang bata, naturuan natin na may takot sa Diyos, no? Papahalaga sa Diyos, talagang sumusuporta sa mga ginagawa ng Panginoon. Alam nyo, pag lumaki ang bata yan, ang sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. Then when he is old, he will not depart from it. Hindi na po lalayo yan, mga kapatid. So isang napakagandang pamana sa mga bata, alam niyo po yun, yung takot sa Diyos. Kapag iyan po ang naitanim po natin. Okay po ba yun? Okay, next. Ang youth na po natin, ang History Makers Youth Net, every Sunday afternoon, 5 o'clock. So kung meron po kayong mga kabataan na kakilala, no? Paatinin po natin dito, every Sunday po yan, no? 5 o'clock. At sisikapin po natin na talagang 5 o'clock mag-i-start po yan in preparation po sa lilipatan po natin. Sapagkat doon po sa lilipatan po natin ay medyo limited po yung ating time. Kaya nagpa-practice na po tayo ng on time. Amen? So, purihin ang Panginoon sapagkat part ng promotion, mga kapatid, that we are on time. So, purihin ng Diyos. Now, ang cell ignition po natin, gaganapin po ito August 5. I'm praying, mga kapatid, na ito po ay gaganapin din po natin sa McDonald's. Okay? Lahat po ng mga cell leader po natin at yung mga nag-a-aspire na matutong mag-alaga ng kaluluwa. Sabi nga ng isang kabataan natin, kaya lang wala siya dito eh. Sabi niya, kapag daw may cell group na, bumabait. Totoo po yun. Kapag alam niyo yung meron na tayong responsibility na inaalaga ang tao, siyempre babait po tayo nun. Amen po ba? Siyempre ayaw nating makita niya na magaspan ang natin. Siyempre dinadala natin kay Lord eh. Kaya ang cell group, mga kapatid, yan ang next level ng iyong paglilingkod kay Lord. No? Sabihin mo dyan sa upuan mo, oy, gagraduate na ako, hindi na ako nag-uupo lang dito. Mag-aalaga na ako ng kaluluwa. Amen. Amen. Ginagawa baka natin ng Panginoon. Okay? Glory to God. So, August 5. So, ang purpose, mga kapatid, ng cell ignition, gusto nating mapatatag ang home system ng simbahan. Ano ba ang home system? Ganito po yun. Ang isang bata, pag ipinanganak po yan sa ospital o maternity clinic, ang bata po ay dinadala o inuuwi sa palengke. Amen? Diba? Hindi. Saan inuuwi ang bata? Sa bahay. Bakit inuuwi sa bahay? Kasi doon siya aalagaan. Doon siya tutulungan, kakainin ng mga kailangan niyang kainin. Alam niyo, mga kapatid,
Iyon po ang tungkulin na nais ng Panginoon na gawin po natin. Hindi lang po tayo umaattend, uuwi. Habang naglalago, alam niyo yung nagmamature tayo, isa sa palatandaan ng nagmamature, mga kapatid, may cell group ka na. Hello? Di ba? Yung bang meron ka, hindi na ikaw yung nag-aantay ng magaganda para bumait. Kumbaga, lahat ng nakuha mong maganda, kahit konti pa lang, i-share ko na yun. Ilan sa atin dito, kahit konti, may natutunan ka dito sa church. O, sabi mo sa katabi mo, meron ka nang i-share. Okay? Alam nyo, kahit konti lang. Hindi ho kailangan yung malalim ang yung pinag-aralan. Nag-aral ka ng Latin, nag-aral ka ng Griego, nag-aral ka ng Hebreo. No? Oh, wala nang makakaintindi sa'yo noon. David Blaine. Puro Pilipino ka, Hebreo, salita. No? So, pero purihin ng Panginoon, kasi ang totoo, yung mga magagandang aral na yun, kaya naging maganda dahil naging totoo sa ating buhay. At mas masarap ikwento ang isang bagay na ikaw mismo ang nakaranas. Amen? Diba, no? Halimbawa, nung ikaw nandito, nag-worship ka, tumatayo ang balahibo mo. Nako, kapatid, isang napakagandang kwento na yan. Ilan ba sa inyo dito nakikinig kayo ng FM? FM radio station. Tapos, nung kinakanta yung, ano ba yun? Ano ba mga kanta ng secular song o yung mga ano? Wala kasi akong alam yan. Barangay NS. Yung Andriano, ano ba? Alejandro, ano ba? Yung mga kanta yun. Nadidinig ko yun eh. Halimbawa, ikaw, pag kumakanta ka ng Alejandro, kinikilabutan ka ba? Nagbe-bless ka ba? Di ba? Hindi. Di ba? Pero mga kapatid, once na nag-worship ka sa Panginoon, nararamdaman mo, grabe pagkilos ng Diyos yan. Amen? At ang sabi ng Bible, once na iyan pinaywa, once na kinikwento niya yan, testimony, ang sabi ng Bible, ang testimony is a seed for God to do it again. So once na ipinapatotoo natin ang isang magandang bagay, inuulit ng Lord yung magagandang bagay na yun. Kaya mga kapatid, kahit konti na natutunan po natin, kanina nung devotion natin, nagulat ako, merong binato pong bagong salita. Sino ba? Si Kuya Tutig ba o si Kuya John? Ano yung sabi nila? Distraction, ano yun, mga gano'n. So, purihin ng Panginoon, yan yung mga natutunan po natin. Okay? Now, kapatid, meron pa ba? Wala na. Okay. So, ngayon pong oras na ito, mga kapatid, meron pong isang, ewan ko na ikwento ko na po. Meron pong isang lugar, nakalimutan ko yung lugar, pero dinalaw po ito ng matagal panahon, hindi ito nabibisita ng hari. No. Dahil hindi siya nabibisita ng hari, so sabi ng hari, naalala niya, pupunta nga ako sa lugar na yon. Titignan ko ang kalagayan nila. So nangyari ngayon, ipinarating ng staff na sa lugar na yun, kasi mahirap lang yung lugar. So sabi nila, naku, darating yung hari, at dapat daw, dahil alam naman na mahirap, kahit mag-prepare man lang ng the best na alak, the best na inumin. Eto ngayon ang nangyari. Sabi ng mga tao, naku, ang hirap-hirap na nga ng buhay. Di bale, lahat naman sila magbibigay ng alak, ako tubig na lang. Kunyari, alak yon. Kasi yung alak, ibubuhos nila doon sa malaking tapayan. So sabi nila, sabi nung isa, naku, ang hirap-hirap na nga ng buhay. Di bale, marami naman sila. Pag inilagay ko yung kunyari alak, tubig naman, hindi na mahahalata yun, hindi na lalasa yun. Di eto ngayon, dumating yung hari. Pagdating ng hari ngayon, ang una niyang pinuntahan, yung alay, yung handog. Kasi yung handog na yun, yun ang paraan ng kanilang honor doon sa hari. No, yung pag sinabing pag-honor, yung pagkilala nila. Eto na ngayon. Kumuha ng tasa ngayon yung hari at kumuha ng alak doon. Alam nyo, nung tinikman niya, hinagis niya yung tasa. Sabi niya doon sa mga, halika, umalis na tayo dito. Hindi na tayo babalik dito dahil hindi tayo ino-honor sa lugar na ito. Alam niyo kung bakit nagkaganon? Kasi lahat pala ng tao doon, ang isip nila pare-pareho. Total, lahat naman sila magbibigay ng alak. Ako, tubig, di nahalata yun. Ang nangyari, lahat sila, puro tubig ang nilagay doon sa pag-aakala na yung iba alak. Alam niyo, kapag hindi po na-o-honor ang hari, umaalis po siya. Okay?
Alam niyo, ang Panginoong Jesus, may panahon na sa Biblia, hindi na honor ang ating Panginoon. At dahil hindi na honor ang Panginoon sa lugar na yon, alam niyo nangyari, wala man lang iisang gumaling sa sakit. Kasi nga hindi na honor eh. Pero naniniwala ako sa lugar na ito, lahat ino-honor ang Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, isa na ako doon. Okay? Ino-honor natin ang Panginoon. And I believe mga kapatid, ngayong umagang ito, yung ating pagkakaloob, yung mga offering natin na yan mga kapatid, iyan ay simbolo ng ating pag-honor sa ating Panginoon. Amen? Dito ba? Kasi po, lahat ng iyan ay ginagamit para sa kanyang kaluwalhatian, ginagamit para marami pang tao ang matala. So, sa pagkakataon po ito, tayo ay mananalangin at minsan po, ina-encourage natin yung mga magulang, no? Turuan natin po ang mga bata na matuto po sila, na nagiging bahagi po sila. Yung mga, ang laki ng kagalakan no, sa bata, yung kasama silang nag-o-offering doon. So, kahit magkano yan, yung beauty na maranasan nilang kabahagi sila, napakasarap po doon. Sige po, tayo sumandaling manalangin. Hallelujah. Tayo po'y mag-pray. Dakila namin Diyos sa oras na ito, i-honor namin ang iyong banal na pangalan. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga handog na aming ipagkakaloob sa iyo. Nagpapasalamat din kami, O God, dahil itong pagkakataon na ito ay isang opportunity sa amin na kami ay mabahagi ng pangwalang hanggang gawain ninyo sa mundong ito. Mga gawain, Panginoon, na eternal. Mga gawain, Panginoon, na hindi lamang panandalian. At every time na nakikibahagi kami, Panginoon, sa aming mga pagkakaloob, sa aming mga offering, may nakapag-i-invest kami sa eternal na bagay at hindi lamang temporal. Dakilang Diyos, maluwalhati po kayo sa buhay ng bawat isa. Maluwalhati po kayo, Panginoon, sa puso, sa kaloob. Gayon din, O Lord God, yung mga tithes and offerings, Lord, yung mga ibabalik sa iyo, Lord God, patuloy na i-bless mo po. Sabi sa Bible, sinabi nyo na sino mang nagbabalik ng kanilang ikapo, protektado ang pinanggagalingan ng kanilang mga pagpapala. Marami pong salamat, O Diyos, napakabuti ninyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Sige po, sama-sama po tayo magkaloob sa ating Panginoon. Hallelujah. Now I'm enjoying this place I found. Pakilipat na dito para yung mga bata makapasok sa loob. Kasi wala tayong electric fan. Mga anak, dito na tayo sa loob. Hindi na kami naglagay ng electric fan dyan dahil dito tayo lahat. Inubos na natin yung upuan dito sa loob. Kaya lipat na lang nakil dito sa harapan para kasi maraming bakante. Para yung nasa likod, yung mga kabataang lalaki, doon na kayo sa likod. Okay? Ayan. BMA, dito na kayo sa harap para makapasok sila. Ayan. Praise the Lord. Dito na. Ayan. Ayan. Praise the Lord. Ayan. So, susunod mga kapatid, no, yung mga usher natin, pag may tao sa labas, pagdiretso na po natin para hindi po sayang yung mga upuan sa loob. Okay? So, praise God. Pwede po ba natin harapin yung katabi natin at sabihin mo sa kanya, pinagpala ang araw mo ngayon. Amen. Praise the Lord. Okay? Glory to God. Now, pag-aralan po natin itong isang bagay na ito na nabanggit ko na po sa ilan sa atin. Subalit sa oras po na ito ay mainam na pangkalahatan ay mapag-usapan po natin. Yung tinatawag po natin primary calling. Sabihin mo sa katabi mo, primary calling. Okay?
When we say primary calling, ito yung pangunahing pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Okay? So ano ba talaga ang gusto ng Panginoon? Bakit sabi inutusan tayong magsimba? Bakit inutusan tayong magbasa ng Bible? Bakit inutusan tayo na lumapit sa Kanya? Okay? Para ba tayo gamitin para mag-akay ng maraming tao sa Diyos? Ano ba? Para ba tayo tumulong sa mahihirap? Hello? Hello? Ilan sa inyo dito naniniwala na kaya tayo tinawag ng Diyos ay para tumulong sa mahihirap? Say amen. Ay, amen. Okay, ilan sa atin dito naniniwala naman na kaya tayo tinawag ng ating Panginoon ay para, alam niyang gamitin tayo na ma-bless yung ating pamilya? Amen? Pero ako naniniwala mga kapatid, hindi po talaga iyon ang panawagan, ang kauna-unahang panawagan ng Diyos. Hello, andyan pa kayo? Amen. Hindi iyon ang pangunahing panawagan ng Diyos. Iyon ay resulta lamang ng pangunahing panawagan ng Diyos. Ngayon, kung ito pala ay resulta, ano ang pangunahin? Harapin mo yung katabi mo, sabihin mo, ano kaya yun? Sige, sabi, ano kaya yun? No? So, pag-usapan po natin ngayon ang primary calling. Now, kapatid, tatanong tayo, hindi mo na yan, ano? In Mark chapter 3, buksan po natin ang ating mga Bible in Mark chapter 3. Okay? Mark chapter 3 and verse 13. Ito po yung panahon na ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa bundok para manalangin. Okay? At isinama niya dito yung mga tao na talagang sumunod sa Kanya. Sino yung mga taong yon, mga kapatid? Gusto niyo pong malaman kung sino yon? Tanungin niyo ako, sino yon? Sino yan? Yan yung katabi mo. Okay? Yan yung mga taong umakyat hanggang third floor dahil sila yung mga sumusunod kay Lord eh. Amen. Diba? Kaya nga tayo nandito dahil nais nating sumunod. Kaya lang, pag akyat nila ng bundok, merong nangyari. Pagkatapos nila umakyat sa bundok, merong nangyari. Tingnan po natin. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus. Okay, ang binabasa ko po ay Marcos 3, verse 13. At sunod-sunod na po ito. Ang sabi dito, pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa Kanya. So, ito na po yung mga tao na sumunod sa Kanya. So, yung katabi mo yun, no? Tayo po yun. Okay? Then, verse 14, buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Yung gusto kong pansinin mga kapatid, yung salitang pumili. Okay? Yung salitang pumili, ang nakalagay dyan, buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang apostol. Bakit? Hiniram niya ang mga ito upang maging kasama niya. So number 1, bakit niya hiniram? Bakit niya pinili? Okay? Kaya niya pinili ito upang makasama niya. So ang ibig sabihin, to be with Jesus. To be with Him. So malinaw mga kapatid, ang Panginoon ay naghahanap ng mga tao na hindi lamang sumunod, kundi yung handang siya ay makasama. Kasi po, dito, magmula sa versikulo na ito, makikita natin na hindi pala lahat ng sumusunod ay kasama ng Panginoon. Hello? Sa personal na aspeto, mga kapatid, yung pang-personal, pwedeng sumusunod tayo, pero hindi natin siya nakakasama. Pwede ba yun? Sumusunod tayo, pero hindi natin siya nakakasama. Pwede po yun. Di ba? Ating ka ng atin ng Diyos, active ka, pero hindi ka nagpe-pray. Hello? Di ba? Active na active ka pagpunta ng simbahan, pero hindi ka nagde-devotion. Hindi mo lamang personal na nabubuklat ang Bible at nagsasalita sa iyo ang Panginoon. Hello? Okay? Mga kapatid, when we say devotion, pag pinag-usapan po natin ang devotion, dito ang Panginoon ay personal na nagpapahayag sa atin. Amen? Personal na nagpapahayag ang Panginoon. Saan?
personal na nagpapahayag ang Panginoon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Okay? So, pwede bang pakibuksan mo yung itaas? Yan, may electric fan. Yan. Okay, yung isa pa. Yan. Naku, ang pindutin, bubuo yung upuan mo. Yung isa-isa. Yung nasa taas. Yan. Okay, thank you. Alam niyo mga kapatid, sample, ito yung ginagamit kong lagi. Mainam na ma-share ko rin dito. One time, naging devotion ko po yung John 3:16. How many of you knows that verse? Sabay-sabay nga natin i-recite. 1 to ready, English 1 to ready, begin. So loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Now mga kapatid, pag binasa mo yan, binasa mo. Pero wala pang revelation. Parang ganito mga kapatid, kunwari, itong bagay na ito, ano ba tawag dito? Itong kapistan. Okay? Ngayon, ito po ay merong cover. May takip po yan. Alam natin na yan ay kapistan na may cover. Pero, kapag inalis po natin yung cover na yon, doon lang natin makikita kung ano yung nasa loob. Ang tawag doon mga kapatid, revelation. Hello? At yung revelation, iyon na ang personal na mensahe ng Panginoon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Therefore, kung hindi pala tayo nagde-devotion, pwedeng alam natin ang Bible, pero hindi pa natin nakikita kung ano ang personal na mensahe nito sa ating buhay. Kaya ang nangyayari mga kapatid, nadadagdagan lang ang kaalaman natin sa Bible, pero hindi nababago ang buhay. Bakit? Kasi hindi nakapagsasalita ang Diyos sa personal na buhay. Andyan pa ho kayo? Amen. Amen? So this time mga kapatid, when we say devotion, ito yung primary calling ng ating Panginoon. Ang sabi niya, kaya niya pinili, eto nakalagay tingnan nyo, and He chose 12, whom He named apostles. Sabi niya, I have chosen you to be with me. Yung ma-enjoy natin yung presensya ng Panginoon. Okay? Tulad nga po ng nabanggit ko mga kapatid, alam nyo, mayroong mga anak na ang nangyayari, na-enjoy nila ang presensya ng kanilang mga magulang. Ilan sa inyo dito yung bahay ninyo to the point na maliit, tapos ang beauty ng maliit, nagkakasama-sama kayong pamilya. Amen? Yung pag meron kayong sala, yung TV nyo, nandun lang sa sala, walang TV sa loob ng kwarto, walang TV dun sa kusina, walang TV sa CR. Therefore, ang nangyayari, pag manonood lang, lahat sama-sama ron. Amen? Minsan, lalong nagiging high-tech ang panon. Lalo din nagiging high-tech ang pamilya. Pukot-pukot na. Wala nang bonding moment. Hello? Amen. Diba? So, dito makikita natin, napaka-importante nung to be with Him. So, tingnan natin, ituloy natin, no? Bakit pinili ng Panginoon? Bakit tinawag ng Panginoon? Okay? Tingnan niyo po yun, no? Verse 14. Buhat sa mga taong iyon, ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang apostol. Hiniram niya ang mga ito upang maging kasakasama niya. So number 1, your primary calling, mga kapatid, hindi yung tumulong sa mahirap. Hello? Hindi yung primary calling mo, yung magsikap kang mabuti para ma-bless ang iyong pamilya o para ma-bless ang sarili mo. Hindi mga kapatid. Ang una-unahang panawagan ng Panginoon sa'yo at sa akin. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo. Sige, sabi mo sa'yo, ituro mo. Turuin mo, ituro mo. Di ba? Sabi mo, iyan ang pangunahing panawagan sa'yo ng Panginoon ay makasama niya. Hello? Kasi minsan sa panahon ngayon, pag sinabi natin makasama niya, kinatatakutan yun eh. Di ba? Tanongin ko kayo. Ilan sa inyo dito gusto nyo nang makasama si Lord? Kasi ang alam po natin makasama si Lord, kamatayan. Haharap kay Lord. Mga kapatid, kahit buhay pa tayo, pwede natin makasama si Lord. Amen? Alam nyo mga kapatid, yung mga devotion po natin, kakaiba eh. Doon sa John 3:16, nung one time naging devotion niya, sabi sa akin ng Panginoon, yung mga taong kinakainisan mo, mahal ko rin, sabi ng Lord. Kasi ang sabi doon, John 3:16,
sapagkat mahal ng Diyos ang sanlibutan. Therefore, kung yung kinaiinisan ko nasa sanlibutan din, mahal din ni Lord. Alam niyo, that time, ang personal na mensahe sa akin, na alam mo, kahit yung mga tao nakakainis, mahal ko rin yun. Ito ba ang naging personal na mensahe, ha? Sabi niya, nakalagay doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, si Lord pala, kahit kinakainisan niya, basta mahal niya lahat yun, ay pa, kahit kinaiinisan niya, binibigyan niya pa. May nakalagay nga sa Bible, mga kapatid, ang ulan, ibinubuhos niya, saan nyo? Sa masasama at sa mabubuti. Pareho yun. Kaya mga kapatid, tayo dapat hindi tayo mapagtangi ng tao. Hello? Diba? Now, anong ibig ko sabihin? Sabi doon, for God so loved the world that He gave, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Then tingnan niyo ang personal na mensahe sa akin ng Panginoon. Sabi sa akin ng Panginoon na, gawan mo rin ang kabutihan yung kinakainisan mo. Palundan mo siya ng 30. Wow. Pwede niyo ako. Yun yung application. Kainisan niyo Kasi na yun ako. yung mensahe. Alam niyo, one time, pag meron tayong nakita sa Bible na maganda at lesson, pero wala kang aplikasyon na ginawa, tumalino ka lang, pero hindi na bago ang buhay. Hello? Dapat may application. At mga kapatid, yung application na yan, kung minsan yun ay mahirap. Kaya nga tayo pinagsasama-sama ng Panginoon, mag-cell group, dahil doon tayo magpapalakasan. Hello? Ilan mo sa inyo dito, talagang pag nagwawaliso kayo dyan sa kalsada, isang tingting lang hawak nyo. Di ba? Oh. Mga kapatid, mahirap po yun. There is beauty in cell group. Amen? Merong kagandahan sa cell group. Merong shared ideas. May mga idea na naibahagi. Mga idea, alam mo yun, yung naiangkop. Kasi kung minsan, alam niyo yun, dahil hindi tayo madalas maki-cell group, may mga pananalita tayo sa kapwa natin na ang totoo, hindi naman talaga totoo. Ako, si ko, suplado yun. Bakit? Kasi yung mata niya matulis. Diba? May ganun eh. Pero pag nakakasama mo na, ay hindi naman pala talaga. Ilan sa inyo naka-experience kayo ng ganon? Diba, no? Yung impression mo sa tao, ganon. Pero nung nakakasama mo na, ay hindi pala talaga siya ganon. Amen? Diba, no? So, napakaganda mga kapatid, to be with Jesus. So, kapag meron tayong devotion, meron tayong personal na revelation ng Lord sa buhay po natin. Kung minsan, tingnan nyo nangyayari, pag meron tayong pinagdadaan ng mabigat sa buhay, dahil hindi po tayo nagde-devotion, lalapit tayo kay Madam Aubrey. Lalapit tayo sa kung kanino yung mukhang banal. Amen? Diba, no? Maghahanap tayo ng mukhang malapit kay Lord. Maghahanap tayo ng taong magaling magsalita, magaling magpayo. Which is hindi masama yun, mga kapatid. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ang Panginoong Jesus, kung meron man tayong pangangailangan, siya mismo ang gusto niyang kauna-unahang tutulong sa atin. Kaya lang nangyayari, ayaw nating payagan. Hello? So nangyayari lang yun kapag nagde-devotion tayo araw-araw. Hello? Sabi mo, mag-devotion na uli ako. Devotion ka na ulit. Every day. Now, Tapon niya yan. balik tayo from the start, Kuya Brian. No? Ano ang benepisyo kapag tayo ay mayroong primary calling at yung tinutugunan natin yung to be with Jesus? Yung makasakasama ng Panginoon. Yung bang bonding moment, yung magkatabi lang kayo, okay? Yung bang parang nauupo kang sa paanan ng Panginoon. Number 1, ito nakalagay dito. Inahiling tulad dito sa iba't ibang uri ng bundok. Kasi sa Bible, mga kapatid, ang bundok ay sumisimbolo sa tahanan at lugar na kung saan naroon ang Panginoon. Nandyan pa ho kayo? Diba? Pag sinabing bundok, ito ay lugar na kung saan kinakatagpo ang Diyos. Number 1, Mount Moriah. Pag sinabi nating Mount Moriah, it is a place of sacrifice. A place of sacrifice. Sabihin nga natin, sacrifice. Okay? So, nandyan po mga kapatid yung verse na yan. Ibig sabihin, alam nyo, kapag meron po tayong everyday devotional journal, nagde-devotion tayo araw-araw, alam nyo, doon po tayo nakapagsasakripisyo para sa Panginoon. Amen. Hello? Amen.
Pero pag wala po tayong devotion, mga kapatid, ang nagagawa lamang po natin yung gusto natin. Aatin ako kasi total wala naman ako schedule ngayon. O sige, aatin ako. Hello? Diba? Hindi man lang tayo makapagbigay ng yung sacrifice. When we say sacrifice, mga kapatid, yung nag-e-exert ka ng another effort bukod sa ginagawa mo, may extra effort ka pa para kay Lord. Alam niyo ba, mga kapatid, ang pag-aakay ng kaluluwa at pagsiself group, extra effort yan? Pero pag wala tayong devotion, hindi natin magawa yan, mga kapatid. Hanggang sa unti-unting nawawala ang cell group, namamatay, hindi ka makapag-open ng cell group. Bakit? Kasi wala kang dahilan, wala kang, yung to be with Him. Kasi doon sa bundok ng Panginoon, doon niya ibinibigay yung spirit of sacrifice. Doon tayo makagagawa ng matindi sa Panginoon. Pero kapag wala tayong devotion, alam niyo nangyayari? Nako, galing na ako ng opisina, magse-cell group ako. Ano ba yan? Hello? Diba? Kasi wala tayong spirit of sacrifice Pero mga kapatid, alam nyo, magagawa po natin ang lahat ng iyon kapag tayo ay mayroong daily personal devotion. Naniniwala din ba kayo, mga kapatid, na ang pagde-devotion ay sometimes sacrifice din? Kasi biruin mo, gigising ka ng maaga, lalo sa mga magulang, di ba? Yung mga may estudyante, meron ba mga magulang dito? Di ba? Gumigising tayo ng maaga. Alam nyo, kung minsan sacrifice din nyo, teka, upo muna ako, magde-devotion muna ako. Alam nyo, ang pagde-devotion, hindi naman ako kuha kung minsan yan ng 10 minutes lang Amen? Pero pansinin ninyo, kapag wala tayong to be with Jesus, wala tayong bundok, hindi natin nare-receive yung spirit of sacrifice. Hello? Diba? Hindi man lamang tayo makagawa ng, halimbawa, makapagpatawad. Hindi tayo makapagpatawad. Alam niyo ba, mga kapatid, ang magpatawad, sacrifice din yun? Lalo kapag nakakaasar yung mukha. Lalo kapag sacrifice. Di ba, ganun Mahirap yun. Kakasar yung mukha. Pero tingnan niyo, mga kapatid, yung taong mayroong to be with Him, yung taong marunong dumikit kay Lord, yun lamang ang napapasahan ng espiritu ng sacrifice. Kaya niyang magpatawad. Kaya niyang magpakumbaba. Alam niyo, sa mundong ito, ang daming dahilan para maging mayabang ang tao. Hello? Kahit Kristiyano may dahilan na maging mayabang Pero alam nyo, ang nag-neutralize ay yung pag-upo natin sa paanan ng Lord, yung devotion. Alam nyo, yung labanan ang sistema ng mundong ito, mahirap Ilan po sa inyo dito nakapunta na po kayo ng US? Okay. By faith, ilan sa atin dito mapupunta kayo ng US? Amen! US to ba? Ano ba? Yung mga taga-ibang bansa, yung mga napunta doon, ano ba? Australia, sila. Okay. Sino pa? Sa Dubai. Naniniwala ba kayo sa ibang... Sino sa atin dito nakapunta na ng ibang bansa? Taas ang kamay. Sige po. Okay? Ilan sa inyo dito naniniwala na pagdating mo sa ibang bansa, ibang-iba ang kultura? Na kapag ikaw, Pilipino, napunta doon, kakainin ka ng kultura nila. Amen? Lalo na lamang doon sa lugar ng, halimbawa, sabihin natin, ano ba yung lugar na pagpunta mo doon, talagang mahahawa ka, magsusugal ka, no? Mahahawa ka sa mga sex. Pero mga ganung bansa Hello? Di ba? No? Yung masyado nang liberated. Amen? Masyado nang liberated. Meron nga ngayong bansa, kinakasal ng mga bakla At meron nga dito sa Pilipinas, mga kapatid, ewan ko kung sino, balita ko, meron doon nagkasal. Saan ba yun? Sa Baguio? Okay? Alam niyo, mga kapatid, ang totoo, mahirap kalabanin yung sistema ng mundo ito. Sakripisyo, mga kapatid, yung magpakatino. Amen. Sa dami ng puso sa paligid, sakripisyo. Therefore, mga kapatid, alam niyo, maraming mga Kristiyano hindi nagtatagumpay kasi wala silang bundok ng sakripisyo. Ano yung bundok ng sakripisyo? Mount Moriah, mga kapatid. It is a place of sacrifice. Ano yun? Yun yung to be with Jesus. Yun yung everyday devotion natin. Hello? Okay? Number 2. Number 1, Mount Moriah, a place of sacrifice. Number 2, Mount Horeb. Mount Horeb, a place of calling. A place of calling. Alam niyo, mga kapatid, one of these days,
maybe one of these mga Sundays, may makakasama po tayo dito nga isang pamilya. Isang pamilya na kung saan yung kinikwento ko sa inyo si Raya, naalala niyo po yon? Last Sunday ko ba naikwento yon? Di ba yung meron siyang pinatanggap kay Lord na kahit may mga muta-muta pa talagang nagkikitan sa kanyang gano'n, tapos na-immune na siya doon sa amoy? Di ba naalala niyo yun? Alam niyo? Grabe po, after niya magpa-counsel sa akin, sabi niya, Pastor, ganito. Oh, talaga tinatawag ako ng Panginoon. Alam niyo, yung trabaho niya, napakatagal niyang pinanalangin niya. Na regular siya. Pero nung naramdaman niya ang panawagan ng Panginoon, ganito ang nangyari mga kapatid. Alam niyo, nagtatrabaho siya doon sa opisina niya, umiiyak siya. Parang nawala yung gana niya doon sa trabaho. Kaya nasabi niya, gusto niya magpastor. Alam niyo mga kapatid, minsan sa atin kaya hindi tayo makagawa ng the best para kay Lord, hindi natin matindi yung calling ng Lord. Ang nadidinig lang natin mga kapatid, yung gusto nating ibigay sa Kanya. Naniniwala ba kayo mga kapatid, may mga bagay ang Diyos na hinihingi sa ating buhay? Amen? Kaya hindi natin madinig. Bakit? Kasi wala tayong Mount Horeb. Wala tayong devotion. Hindi tayo marunong mag-to-be with Jesus. Mga kapatid, ang primary calling natin ay maupo sa paanan ng Panginoon. Kaya lang sa panahon ho kasi ngayon, kapag may lalapit sa'yo, may didikit sa'yo, iba na ang dating ngayon no? Diba may lalapit sa'yo, may ulam ka ba dyan? Diba? Pero ang sarap mga kapatid, alam niyo, yung kaya lumalapit sa'yo kasi gusto kanyang kasama. Gusto kanyang ma-enjoy. Ganon din si Lord. Amen? Ganon din ang ating Panginoon. Kaya, when we say Mount Horeb, nadidinig natin. At kapag nadinig natin yung gusto ng Lord, nagagawa natin yung gusto ng Lord. Therefore, pag hindi natin nadidinig yung gusto ng Lord, ang ginagawa lang natin yung gusto natin. Nandyan po kayo. Di ba? Mangyayari lang yan mga kapatid kapag meron tayong devotion. Number 3. Number 1. Ano yung number 1? Mount of Moriah. Number 2, Mount of Horeb. Number 3, Mount of Sinai. Ano ba itong Mount of Sinai na ito? A place of command. Dito may mga instruction ng Panginoon, may mga utos tulad nung kay Ryan, ang sabi ng Panginoon sa kanya, mag-resign ka. Alam niyo, yun yung, nagpunta siya dito nung gabi, takot na takot siya, sabi niya, ang ayaw na ayaw niyang madinig, kasi pinakitaan siya ng Lord ng vision na magpapastor siya. Ang susunod na nararamdaman niya, pagre-resignin siya sa trabaho niya. Eh sabi ko, kapatid, huwag kang matakot. Pastor, yun nga kinatatakot ko, magpapastor ako, wala man lang akong pamasahe, maglalakad ako. Bro, huwag kang matakot, sabi ko. Was na tinawag ka, was na nagbigay ang Lord ng vision, there is provision. Yun ang sabi ko sa kanya. Alam niyo, nangyari, habang nagkikwentuhan kami, no? Ito palang kapatid natin na ito, magaling siyang yung ano ba tawag doon, yung kwento sa Bible, yung mga Sunday school natin. Minsan, sabihin nyo kay Ryan, magpunta niya sa Sunday school sa children. Kaya niyang ikwento, itong mga, ano tawag dito, sila Goku, ano ba yun? Yung Street Fighter, at saka si Nobita, ano ba tawag doon? Raymond? Doraemon, no? Alam niyo, yung kwento ng Doraemon, ginawa niyang, yung pang-Christian. Sino ba ang tawag dun so yung lalaking bad boy dun sa ano? Damulag. Kay Doraemon si? Damulag. Alam niyo ba si Damulag na born again na? Ha? Ang galing. Ano ba yung boses ni ang mahiwagang Biblia? Bro, pag nagkikwento siya yung mukha niya, alam niyo ang dami daw bata tumatanggap kay Lord. Tapos yung Street Fighter, ganun din. Talagang yung expression niya. So one time, kausapin nyo. Then alam nyo ba nangyay ito, sabi ko. Alam mo, bro? Sabi ko, hindi bro pala, bro. Sabi ko. Then tinawag ka ng Panginoon. Noon pa man, naglagay na ang Panginoon sa iyo ng linya sa buhay. At yung linya sa buhay na yan, dadaanin ni Lord yung blessing mo. Then alam mo, habang kinikwento na naaalala niya, sabi niya, Pastor, kaya pala. Nung nagkaroon kami ng meeting doon sa CLC sa taas, special number ako ng boss ko, di nagdrama naman ako tungkol sa batay, sila Doraemon, yung mga ganyan-ganyan. Alam nyo, may lumapit daw sa kanya. Natuwa, biniles daw siya, binigyan siya ng 1,000.
At ang sabi, Ray, pwede bang imbitahan kita sa church namin? Mag-iipon kami ng maraming bata, magsalita ka. Alam nyo, nagsalita daw siya, ano lang yata, parang 30 minutes. Binigyan daw siya ng 1,000. Sabi niya, Panginoon, hindi niya naman trabaho yun, may tumawag lang sa kanya. Then alam ko, sabi ko sa kanya, Nak, yan ang dahilan, bakit ka tinawag? Sabi ng Panginoon, hindi ka niya papabayaran. Alam niyo, nung kahapon nag-text sa akin, Pastor, pag-pray niyo po ako kasi ngayon pong araw na ito ako po'y magpapaalam. At magpapaalam din daw siya doon sa church nila dahil dito daw siya magpapamento. Dito daw niya ipapagamit yung buhay niya. Kasama po yung kanyang mentek na girlfriend. Hello? Command. Alam niyo, nung iyak siya ng iyak, habang naggumabiro, nagtatrabaho, iyak. Lahat daw ng tingnan niya, naiiyak siya. Nagpupunas ng alikabok. Bakit? Naaalala niya yung command ng Lord. Bakit siya umiiyak? Kasi napakatamis sa kanya ang sumunod. Sometimes sa buhay natin, mga kapatid, hindi tayo nagde-devotion, hindi na natin maranasan yung sarap ng sumunod. Kasi hindi natin madinig yung command. Sa devotion, mga kapatid, doon natin madidinig ang maliit na tinig ng Diyos. Doon natin madidinig. Yung bang mayroong pinapagawa sa iyo ang Diyos? Number 4. Next is Mount Carmel. Ano naman ang ibig sabihin ng Mount Carmel? It is a place of victory. A place of victory. Okay? Now, ang sabi dito sa 1 King 18:19, Now summon the people from all over the Israel to meet me on Mount Carmel and bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. Alam niyo mga kapatid, nagkaroon ng pagtatagumpay. Mga kapatid, kapag tayo nagde-devotion, now listen. Kapag tayo nagde-devotion, sunod-sunod ang tagumpay na mararanasan natin. Amen. Sunod-sunod yun mga kapatid. Why? Because Mount Carmel is a place of victory. Ibig sabihin, being with Jesus, you are victorious. Hindi Victoria, no? Victorious. Victory. Diba? Being with Jesus, mga kapatid, doon tayo mananagumpay. Napansin niyo mga kapatid, the more na lumalapit tayo kay Lord, the more na nakakaiwas tayo sa tukso. Amen. Kaya nga, siguraduhin natin mga kapatid, lagi tayo mag-devotion, pero once na nawawala yung devotion natin, alam niyo, mabilis tayong bumigay. Sa akin, personal ko nang nararanasan yung mga kapatid. Kaya nga ito yung sunod-sunod na tinatapi ko sa atin, dahil gusto kong magtagumpay lagi sa Panginoon. Yung mga panlalamig, magtatagumpay tayo doon. Iinit tayo kay Lord. Amen? Amen. Kaya pansinin niyo mga kapatid, yung taong wala ng devotion, ang lumalabas sa bibig, hindi na nakaka-bless. Kung ano yung nadidinig mo doon sa palengke, yun na rin madidinig mo sa bibig niya. Hello? Amen. Pero ang isang taong may devotion, kita mo yung mga nadidinig mo, nakakapagpalakas ng puso. Pero yung mga hindi na nagdidinig, walang hiya siya. Nek-nek niya. Di ba? Yung mga lumalabas, kala mo naman siya kung sino. Ako, nakakasura ang mukha niya. Pero tinan niyo yung mga taong may devotion, yung mga taong laging nasa Mount Carmel, yung mga salita niya laging may pag-asa. Hindi, kaya natin yan. Naku, alam mo, medyo bumagsak. Ay, hindi. Patawarin mo, kaya mo yun. Diba? Hello? Amen. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano is not just a religiosity. Okay? Pero pag meron tayong devotion, doon nakikita at lumulutang ang pagka-Kristiyano natin. Hindi sapat yung pagpunta natin sa loob ng simbahan para matawag tayong Kristiyano, mga kapatid. Yung pang-araw-araw na devotion natin, iyon ang magpapanutang ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Next, last yata ito. Mount Hermon. Mount Hermon, a place of God's presence. Mga kapatid, eto pa, tingnan niyo. Marami pong Kristiyano ngayon, matagal ng Kristiyano pero hindi na nila nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi na nila alam kung ano ang presensya ng Diyos. Pero naniniwala ko dito sa atin, marami sa atin, naranasan na natin ang presensya ng Diyos. Alam niyo yung presensya ng Diyos? Yung minsan umaawit ka, tumatayo ang balahibo mo, na umiiyak ka. Hello? Amen. Diba? At doon sa presensya ng Diyos, mga kapatid, alam niyo yun?
nararanasan natin yung kakaibang gaan ng kalooban. Pero pag wala ka na sa presensya ng Diyos, puro kabigatan na ang daladala ng puso mo. Yung sa dibdib natin, parang alam niyo, puro naiinis ka, nababagot ka, no? Nakakabagot naman. Ano ba yung mga ano na yan? Pira. May mga alikabok na yan. Pati alikabok, pinatulan. Alam yung ano, yung masungit, yung mainitin ng ulo. Diba? Yung lahat napapansin. May bakbuk mo palin. Bagong puso yun ngayon. Ay, ba't kaganyan yan? Alam niyo, yung ang bilis uminit ng ulo. Kasi nga, hindi na nila alam at nararamdaman ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, ang presensya ng Diyos ang nakakapagpabago. Kaya nga every time that we go to church, mga kapatid, alam niyo, nag-uusap-usap kami mga worship team dito. Huwag kayong hindi mananalangin. Kanina medyo na-late tayo ng 5 minutes. Sabi nila, hindi pa na pare. Pare muna kayo, magpatugtog muna ako dyan. Bakit mga kapatid? Importante ang presensya ng Diyos. Sapagkat doon tayo mababago. Sa presensya ng Diyos, hindi ang mga upuan nyo na yan. Misa kasi, di ba, feeling natin, buti nakatin ako ngayon, salamat naman. Hindi tayo babaguhin ang upuan na yan. Ang babago sa atin, presensya ng Diyos. At alam nyo mga kapatid, saan natin laging mararamdaman ang presensya ng Diyos? Kapag tayo ay marunong to be with Him. To be with Jesus. Then ano ang resulta mga kapatid? May last pa ba? Meron pa po. Ano yan? Mount of? Olives. Olive. Mount of Olive. Mount of Olive is a mount of commission. Now, will you please play the video? Nandyan yun yung Peter. Now, ilan po sa inyo nakakaalala dito ng kantang Silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus Christ. Sa Tagalog, ano yun? Pilak ginto, wala ako, ngunit may ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Yesu Kristo, tumayo at ika'y lumakad. Lumakad, tumayo, at purihin siya. Di ba? Mukhang mas maganda pakinggan sa English, no? Walking and leaping and praising God. Mga kapatid, okay, sandali lang kapatid ha. Bigyan mo sila ng magandang volume. Yung pinakamaganda ha. Okay, sandali lang. Now, ito pong kwento na panonoodin natin mga kapatid, ito ay kwento ni Peter and John. Si Peter and John, nung kanilang panahon, sila ay simple lamang na tao. Sila ay simpleng mananampalataya na tinawag ng Panginoon na to be with Him. Then, nung tinawag sila, ang sabi nila, sumunod sila. Tumugon sila sa panawagan. Everybody say, tumugon. Tumugon. Nag-response. Nag-response si Peter and John. Then what happened? Nung everyday, ordinary, naglalakad sila sa pine tree, nagmumotor sila dyan sa Dauman Road, no? Nagpupunta sa May Park. Ordinary. Nagpupunta ng SM, nag-i-Starbucks, no? Nagbabox, dyan. Alam niyo mga kapatid, eto, ordinaryo ang buhay ng mga alagad ng Panginoon. Pero, merong kakaibang bagay na nangyari sa kanila. Okay? In Acts chapter 4, hindi ko na po nailagay dyan. In Acts chapter 4, verses 1 to 13, isang araw, itong dalawang ordinaryong tao na ito, mga kapatid, ordinaryong tao, pinatawag ng mga Sanhedrin, pinatawag ng mga opisyales ng kanilang lugar. Bakit? Kasi may nangyayaring kakaiba dito sa dalawang ito. Una, meron silang pinagaling na napakatagal ng lumpo dun sa lugar nila. Parang si Ryan, yung merong isang lalaki doon, ang tagal ng pulubi dun sa harapan ng CFC. Pinatanggap niya kay Lord. Eto ngayon, merong taong lumpo, ang tagal na, namamalimos, hindi lumalakad. Nung nakita ni Peter, ni John, nilapitan nila. Sabi niya, uy, palimos po, tumulong na kayo sa mahirap. Ang sabi ni Peter, alam mo, wala akong pera. Pero meron akong ibibigay sa iyo, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Alam niyo, tumayo eh. Nagulat ngayon yung mga tao. Bakit sabi nila, teka, kakandidato ba to? Tatakbo bang kapitan to? Hello? Sa panahon kasi ngayon, kapag meron kang magagandang ginagawa, pag sususpetsyahan ka, hello? Lalo kapag marami ng tagasunod sa'yo, hello? Ha? Diba? Eto nangyari sa kanila.
pinagsususpetsahan sila ngayon. Ang sabi, tatlong bagay, ang sabi sa kanila, mga kapatid, pakinggan niyo ito. In verse 6, parang in verse 6 yata, o 5, 6, 7, nakalagay ito sabi, nakaharap na sila. Kayo, bakit, paano nangyari na yung pilantot na yan nakalakad? Paano nangyari yun? So number 1, ang kine-question nila, bakit nagkaroon ng hilig ng pagpapagaling? Now, mamaya makikita nyo bakit sila tinanong ng ganon. Pangalawa, ang tanong sa kanila. Bakit? Ay, anong sabi doon? Anong kapangyarihan meron kayo? Alam nyo kung bakit anong kapangyarihan? Kasi nga may gumaling na iba eh. Pwede nilang sabihin, pwede nilang pagbintangan, siguro nanalangin ka kay Satanas. Siguro alam nyo ngayon, pag nakakita ka ng taong sobrang galing, meron ng issue ngayon mga kapatid, mga sobrang sikat na tao sa buong mundo. Sabi nila, nakasanlaga ang buhay nila kay Satanas. Totoo eh, mag-research po kayo mga kapatid. Then ito pa. Sabi, kaninong kapangyarihan niya? Miracle. Number 3, mga kapatid, number 3. At tanong sa kanila, sinong authority? Sino nag-utos sa inyo? Bakit kayo ganyang katinding magsalita? Sinong backup nyo? Sinong backer ninyo? Sinong politiko yung backer nyo? Ba't kayo ganyang katapang? Boldness, mga kapatid. Number 1, meron sila, nakapagpapagaling sila, hindi naman doktor. Hello? Amen. Number 2, kapag gagawa sila ng miracle, hindi naman sila mangkukulang. Ha? Number 3, mga kapatid, alam nyo? Napaka-bold nila, sanay silang magsalita. Now, in next verse, at sabi dito, pangbihira eh. Yung mga taong yan, hindi naman yan nakapag-aaral eh. Mga mokong lang yan. Mga baryotic lang yung mga yan. Hindi nag-aaral yan, hindi nakatuntong yan ng seminar, hindi nakatuntong ng kolehiyo. Bakit ganyan yan? Now, take note, take note. Sabi ng mga taong umaakusa, isa lang naman ang alam namin dyan sa mga taong yan eh. Lagi nilang kasama si Jesus. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag lagi natin kasama ang Panginoon sa devotion natin, grabe, you are ordinary, wow, magiging extraordinary ka. Diba? Akala mo, yung buhay mo, ganun na lang. Pag ikaw ay dumikit kay Lord, maiiba ang buhay mo. Amen. Yung buhay mong bagsak, yung buhay mong marumi, grabe, sa Panginoon, babaguhin ka niya. Amen. Yung dangal mo, sinira ng mundong ito, grabe, irarangal ka ng Panginoon. Yan yung nangyari doon sa kwento. Sa Panginoong Jesus, may pag-asa tayo, mga kapatid. Kaya nga bago tayo mag-akay ng kaluluwa, alam niyo mga kapatid, ang unang-unang gusto nila, hindi lang tayo kakasangkapanin ng Lord. Eh. Hindi lang tayo pamparami ng church member. Hello? Tingnan niyo. Jesus is not concerned first sa pag-aakay natin ng kaluluwa. Jesus is concerned sa pagbabago ng ating karakter. Amen. Hello? At mababago lang ang ugali, ang karakter natin kapag tayo ay marunong mag-to-be with Him. Marunong mag-to-be with Jesus. Devotion. Devotion. Prayer. Worship. Magsamba. Ito po yung nangyari ngayon. Panoorin po natin. Help me. In the name of the Lord, give. My brothers, help me. Help a poor cripple. Help me. In the name of the Lord, help me. Help a poor cripple. Give in the name of the Lord, give. Help me. Help me. Help a poor cripple. In the name of the Lord, give. Help me. I have no silver or gold. But what I have, I give you. In the name of the Lord, rise. Rise.
I'm nobody. I'm nothing. I'm no power. It was the power of our Lord. The power and grace of His Son, Jesus Christ. To the Lord, all things are possible. He bids the hungry eat and gives drink to the thirsty. He makes the blind see and the lame walk. Praise to His name! Praise to His name! Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Pwede po ba tayong tumayo ngayon? Hallelujah. You know, church, the Lord is looking for people who are willing to be with Him. Ang paligid natin, mga kapatid, ay punong-puno na ng mga taong sugatan. Sa paligid natin, mga kapatid, ang dami ng mga taong ang totoo umiiyak, nagpapakatapang na lang. But deep inside, alam nila meron silang pangangailangan na hindi nila alam kung sino. Naghahanap ang Panginoon, mga kapatid, handang tumugon sa panawagan ng mag-to be with Him. Mga kapatid, maybe there are people sa paligid natin na may mga sakit. Pero naghahanap ang Panginoon na katulad ni Peter at ni John, nagagamitin ang kamay para gumaling ang mga sakit na iyon, mga kapatid. Naghahanap ang Panginoon ng mga tao na papayag na maging bahagi at gamitin para yung kapangyarihan niya ay makita. Mga kapatid, dito sa church na ito, I believe tinatawagan ang Lord, ang church na ito na mag-to be with Him. Ibig sabihin, mga kapatid, i-display ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan through this church. Meron mga pamilyang sila mabubuo dahil sa church na ito, mga kapatid. Naghahanap ang Panginoon. Yung mga member hinahanap ng Panginoon, nasasabihin, Lord, I want to be with you. Lord, gusto kong ayusin yung devotion ko. Ako yung gagamitin mo, Panginoon. Lord, gagamitin mo yung buhay ko. Naghahanap ang ating Panginoon. Hallelujah. Naghahanap ang ating Panginoon. Yes, Lord. Pwede ba tayong lumapit sa Panginoon? Pwede ba natin sabihin sa Kanya, Lord, matagal na panahon nananawagan ka sa akin, but sometimes, Lord, nineneglect ko. Hindi ko binabaliwala ko, Lord, yung devotion. May pasulat-sulat pa. Ganun yung mga pananalita ko eh. Pero Panginoon, totoo, hindi ako nababago. Hindi ako nababago doon sa pananaw ko. But I believe, Father God, kung matututunan kong mag-to be with you, kung matututunan kong mag-stay sa presensya niyo, Lord, mai-display ang kapangyarihan mo, Panginoon. Magkakaroon ng mga himala, magkakaroon ng mga panalangin laging sinasagot, Panginoon. At gusto namin maganap ito sa church na ito. Lord, yung mga ating mababago, Panginoon, yung mga sinapag ng tao muling mabubuo, Panginoon. Dahil merong mga tao tumugon at hanggang sumunod na mag-to be with Jesus. Hallelujah. Let's go. You gave it all for me. My soul desires, my everything, and all I am is devoted to you. So God, how could I fail to see? Yes, you are the love. Thank you, Lord. You are the love that
Panginoon. Alam niyo mga kapatid, marami ng panahon na i-display ang presentation ng gospel. Marami ng mga tao, magagaling silang mag-present ng gospel. Marami ng mga Kristiyano, magagaling ang bibig nila na mag-present ng gospel. Pero bibihira ang Kristiyano, marunong na mag-demonstrate ng gospel. And right now, God is looking for Christian na handa na maging demonstration ng kanyang kapangyarihan, maging demonstration ng kanyang pagpapagaling, maging demonstration ng kanyang pagliligtas. And I believe, ito yung nais na gusto sa atin na panawagan ng Panginoon. Kapatid, pwede bang kausapin mo ang Panginoon ngayon? Sabihin mo, Lord, narito ako. Lord, nauuhaw ako sa iyong presensya, Panginoon. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, pero taniman mo ako ng pagkauhaw. Taniman mo ako, Panginoon, ng pag-asam sa iyo. Taniman mo ako, Panginoon, ng pag-asam. Taniman mo, Panginoon, ng uhaw sa iyong presensya. Ang church namin, Lord, ay makikilala sa demonstration, Panginoon. Magsisimula na sa mga oras na ito. Maraming mga himala ang mangyayari, mga sakit ang gagaling sa church na ito dahil matututo kami na mag-to-be with Jesus. Pag-iigihan namin ang aming devotion, Panginoon. Maraming mga panalangin ang sasagutin. Hindi na namin hahanap pag lumapit kung may sakit. Kami na ang hahanap ng mga taong may sakit. Ipag-pray namin, gagaling sila dahil kami dikit sa iyo, Panginoon. Yung presensya mo nasa aming buhay. Dahil sa aming mga devotion. Maraming mga panlalamig ang gagaling, Panginoon, sapagkat ang presensya mo ay magsisimula na sa church na ito, Panginoon. Hallelujah. Oh. Hallelujah, Jesus. Magsisimula na ang pagmamature, mga Kristiyano sa lugar na ito, sapagkat matututo kaming magpahalaga sa aming mga devotion. Lord, thank you, Lord God. Sa mensahe binigay mo sa amin that our primary calling is to be with you. That our primary calling is to be with Jesus. Panginoon, kaya kung ito po ang maranasan ng bawat isa sa amin, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord God. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. Pwede ba natin itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon? Come on. Taas natin ang dalawang kamay natin sa Panginoon. Sabihin natin ito sa Panginoon, Panginoong Jesus. Come on, sabihin natin, Panginoong Jesus, ilapit mo ako sa iyo. Patatagin mo ang devotion ko. Panginoong Jesus, ikinukumit ko sa iyo ang aking buhay. Ako'y mananatili sa iyo at sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa panibagong hakbang, sa panibagong buhay na ibibigay mo sa akin paglapit sa iyo. Lord, ang pagtatagumpay ay nakikita ko na magaganap sa buhay ko, sa pamilya ko, at sa church na ito. Hallelujah. Ang pagpapala ng Panginoon, ang kalusugan, ang pagsama, ang promotion, ang katatagan, ang mga trabaho maayos. Hallelujah, ay sumaatin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, ang igagawad mo sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Lahat nga po ng pinalakas at pinatibay, palakpakan ng Panginoon ng isang malakas na palakpakan. Yes, Lord. Hallelujah. Tamayan po tayo. Yan po natin ang bawat isa.
payo sa